Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Ito binaybay na naman nating itong mahabang dike mga kabayan, no? Kasi meron na naman tayong bisitahin sa umagang ito. Siyempre medyo maaga tayo ngayon dahil umiwas tayo sa sobrang sakit ng init talaga mga kabayan, no? Kaya mag-ingat po tayong lahat na may stroke tayo at uminom ng maraming tubig. So ayan po mga kabayan, nag-refer sa atin isa sa charity vlogger, no? Paumpisa pa lang, kailangan ay paumpisa pa lang, sana suportahan natin. Kalingap Turak mga kabayan, no? Ay isang charity vlogger po mga kabayan dito din po sa Rosales, Pangasinan. Kaya suportahan at bisitahin at suportahan po natin yung kanyang channel Kalingap Turak. So ayan. So ito po mga kabayan yung bahay na pupuntahan natin ngayon. Diyos ko, bungad pa lang, hindi pa natin napasok yung bahay nila, pero nakitaan na talaga natin na yung hirap ng buhay. Kaya tara mga kabayan, pasukin natin. Hello! Magandang umaga po sa inyo, tatay. Pasensya na sa aming disturbo. So ayan po ang asawa ni tatay. Ayan, isang bulag, hindi nakakita. So tatay, anong pangalan niyo po? Jose Mulato po. Si tatay Jose Mulato. Mulato. Ilang taon na po kayo? 77. Si nanay. Pangalan niyo po nanay? Ninita, Ilang taon po kay nanay Ninita? 66. 66. Kumusta ang buhay dito, tatay Jose? Mabuti lang. Mabuti. Yan ang magandang sagot sa ating mga kabayan na tuwing na tinatanong natin sila, kahit nakitaan natin gaano kahirap yung sitwasyon nila, no, pero sinasagot sa atin mabuti. O di ba? Nandoon pa rin yung nagiging kontento sila sa buhay na meron sila, no? Kahit gaano kahirap, kumakayod, gumagawa ng paraan, pero tayo minsan na nakakain tayo ng 3 beses sa isang araw, no, para hindi tayo kontento, naghahanap pa tayo, no, nagrereklamo pa tayo sa buhay natin. Pero yung mga kagaya ng mga kabayan, isang warak-warak na tirahan mga kabayan, nakita nyo naman, no, kahit hindi ko na sabihin, nakita nyo na sa mga mata nyo kung gaano kahirap yung buhay nila, pero yung sinasagot sa atin ay mabuti. O di ba mga kabayan, nakakadurog ng puso yung sagot nila mga kabayan. And then ito pa, mayroon pang lalo nagpapahirap sa sitwasyon nila, itong isang bulag, no, na hindi nakakita at si tatay naghanap buhay. Ano po ba ang hanap buhay ni tatay Jose? Magtitinda naman ng gulay. Bibili ko Gulay? Anong klaseng gulay po? yung putong papait yan sa palengke. Tari-tari ko naman. Sari-saring gulay. Hindi, papait. Binibili nyo? Hindi. Yung tao, siyang Di ibig ko sabihin, paano po? May pananim po kayo? wala. O paano nyo po ginagawa? Binibili yung mayari doon sa palengke. Kung ko Inaangkat ko yung tindil nila. Magkano yan? Sabi nila, 20 pesos. Sabi, bibinta ko. Pag yung mga tindahan diyan sa palengke na mga tindahan ng mga gulay, yung may-ari kinakausap nyo, binibenta nyo sa iba, pinapatungan nyo Pinapatungan para meron kayong makita. tubo at yun ang pambili nyo ng pagkain. Kumbaga dinidiskarte nyo lang kasi wala kayong pangpuhunan. Kumbaga doon na lang sa loob ng palengke, umiikot-ikot kayo doon kung sino yung pwedeng lapitan nyo na ibenta yung paninda nila, tutubo kayo. Dati po, ano po ang trabaho nyo? Noon, nagtatrabaho ko ng binata ko pa. Ngayon, wala na. Matanda na, wala. Hindi na kaya. Yeah. O ilan po ang anak nyo, tatay Jose? 7 sila, may asawa na yung mga 5. 2 lang, walang asawa. May sako pa kayo. May anak pa kayo dito kasama? Mga lalaki? Meron. Walang mga asawa? Walang asawa. Ilang taon na po sila? May 40, may higit tayo sa 43 na yung 43. panganay. Matanong ko lang, ano nangyari sa bahay? Bakit umabot na ganito na sobrang sira-sira na? Wala naman anak buhay nila. Kulang pa sa kanila pag Hindi, mga lalaki ang kasama nyo. Oh. Pwede naman sana
Yung bang mga hindi naman kailangan, ibig kong sabihin, may mga lalaking anak, pwede mo kumpunihin yung mga nasira, kasi delikado kay nanay, baka si nanay bumagsak dyan, no, lulusot dyan, at may mga butas-butas dyan, yung kumpunihin, ayusin, i-down na lang, din tayo ng maliit na maliit, tanggalin tong mga pwede pang gamitin, i-down na lang, para at least hindi delikado kay nanay, safe siya. O, di ba? Kasi dalawa pa lang binata nandiyan, lalaki. Kung minsan pupunta silang kasi Kasi paghayaan na mabulok na lang diyan, masira na lang diyan, kundi darating yung panahon, paano pag bumagyo, darating yung panahon na babagsak na talaga siya, saan kayo titira? 'Di ba? Kawawa kayo. O, kumusta sa umagang ito? Nag-almusal na, kumain na kayo? kumain na yung kanin na kunti lang. Ha? Yung kunti kanin lang kanina. Kumusta po kayo dyan, nanay? Mabuti naman po. Ano pong nangyari sa inyo? Bakit hindi na po kayo nakakita? Inborn? O itong nagkaroon na kayo ng pamilya? Katagal na ito. Mga ilang taon na po? Mahigit 10 na. Ano pong nangyari? Ewan ko po. Ano ito? Katarata? Kapatarata daw, sabi nila. Tapos, hindi na naagapan? Hindi na. Pag naagapan ito, baka lalong ipapatay ko na ito. Pag na-operan tong mata ko, Ano po? ma-operan daw kahit ano ito. Kaya pong operahan? Hindi. Maapektaran yung ugat. Hindi na pwedeng operahan, parang Hindi ganon. na. Opo. Delikado na daw tong mata ko pag naoperaan. Lumala na, kumbaga. Ano pong naging dahilan, nanay? Bakit nabulag kayo? Ano nagiging dahilan? Ewan ko po kung anong dahilan. Katarata lang talaga? Opo. Kadalasan talaga mga kabayan, ganun nangyayari sa mga kabayan natin, no? May konting problema sa katawan, may sakit, dahil sa hirap ng buhay, no? Walang pera o takot pumunta ng ospital dahil walang pambili, walang baon, walang laman yung bulsa. Pag niresitahan, doon naaaray at mas lalong iniinda at magkakaproblema sila. Walang pamasay. Wala. Kaya napapabayaan. Ganun po talaga ang realidad, mga kabayan, sa atin, no? Pag pinanganak ka ng mahirap, no? At walang-wala ka talaga. Diyos ko, pagdating sa mga ganyang bagay, kawawa talaga, mga kabayan. Correction po, mga kabayan, pinanganak ka ng mahirap, hindi naman uldo lahat, no? Siyempre, kailangan sabayan natin ng sipag at tiyaga para yung buhay na pinanggalingan natin ay maitwist naman natin, no? Hindi yung kung anong magulang natin, tayo din mga anak, ganun din magiging buhay. Siyempre, kailangan din nating kumayod, gumawa ng paraan para hindi natin magaya yung buhay ng mga magulang kung anong naranasan natin noon. Ganun lang po yun. Okay, sige, nanay, tatay, meron kaming surprise sa inyo. Anong ginagawa mo dyan, nanay? Kunting naglilinis. Naglilinis kayo. Opo. Kahit walang paningin pero naglilinis pa rin kayo, kapa lang. Opo, Memorya nyo na lahat ng pasikot-sikot dyan sa Opo. loob ng bahay nyo. Opo. Pero ingat din po kayo dyan, ha, baka kayo ay mahulog Opo. dahil napakadelikado ng bahay nyo, nanay. Ayan po. Okay, pasok mga Rilyos. Ginalingan, no? Ay, galing sumayaw ni tatay niya.
Okay. Maraming salamat mga Rohelios sa Maraming salamat. Maraming may bigas na, may assorted groceries at isang tray na itlog natin. No? At hindi lang yan, syempre, mayroon din tayong cash para pambili ng ulam ni Tatay Jose at ni Nanay Ninita. Sino po yung bata? Ito yung bata po. Alaga. Kasama niyo po? Anak ng anak dito. Ah, Ako dito. po na ito. Siya lumalaki lang. Kayo na nagpalaki. Bakit nasa iyong mga magulang? May asawa na. Hanggang pinanganak ito, nandito na sa May bahay ito. asawang iba. Oo, nag-asawa ng iba at buti na May nandiyan alaga. kayo na May nag-alaga. kasama ako rito sa bahay pag wala. So, ibig sabihin, kahit wala kayong paningin, Nanay Ninita, kayo po nag-alaga at nagpalaki dyan. Opo, kasama ko si tatang niya lakay. Pag Wow. naligo ako, kasama ko doon, pumunta sa gripo. Ako ang alalay niya. Parang siya po ang nagiging mata nyo. Opo. Wow, talagang para sa inyo, siguro talaga yung bata na yan, Nanay Ninita. Opo. Tulad ngayon, wala kayong paningin, nandito yung apo nyo, at pag pumupunta kayo, nag-iigib kayo sa gripo, kasama nyo, nagiging mata nyo pa, no? Opo. Okay, sige. Maraming salamat sa Maraming salamat. tulong nyo. Ay, ako. Oo, bakit naman naluha si Nanay Ninita? Luha ng kaligayahan Opo. sa tuwa na natanggap sa umagang ito. Kayo po, Tatay Jose, Masalamat po ng kami. Binigay ninyo. ayan, walang ano man, Tatay Jose, okay? Salamat po, Ma'am Lori, sa pagpunta niya po dito sa kanila. Napakalaking tulong po, napakalaking biyaya ang naipaabot niyo ngayong araw po na to para sa kanila. Yun lang po, Ma'am Lori, maraming salamat po. Saka sa lahat po ng sponsor ni Madam Lori, patuloy po natin siyang supportahan. Paki-subscribe niyo rin po ako, Kalingap Turak. Yes, huwag niyo pong kalimutan, bisitahin niyo po Kalingap Turak mga kabayan. Nagsisimula pa lang po sa munting adikain niya, pagiging isang charity vlogger. So suportahan natin yung mga tulad namin, no? Sana dadami at mga anak ng mga anak pa para mas marami pa ang makatulong sa mga kababayan natin